meron pong desisyon dito ang Korte Suprema. Ano po ang ibig sabihin na dito na hindi po sila naglabas ng TRO? Ibig sabihin po ba nito pwede na nilang arestuhin ng mga law enforcer itong si Senador Bato po? Well, tama po kayo, no? Walang TRO na issue, bagamat hindi pa na-issue ng Korte Suprema yung mga kadahilanan kung bakit hindi nag-issue ng TRO. At hindi ito unanimous decision. Kung ako hindi nagkakamali, 951 ang desisyon. Ibig sabihin, bagamat merong mayorya na sumuporta sa hindi pagbibigay ng TRO, marami rin na nagsabi na dapat magbigay ng TRO, no? Bulag tayo ngayon kung anong kadahilanan ng korte, pero ang masasabi ko lang, sang-ayon sa ating rules of court, kinakailangan kasing mapatunayan na magkakaroon ng irreparable injury ang humihingi ng TRO kung hindi mapagbibigyan. No? So ibig sabihin ng korte, dahil hindi sila nag-issue ng TRO, hindi napatunayan yung irreparable injury. Ano ba yung irreparable injury? Siguro ang iniisip ng Korte Suprema, hindi naman naaresto itong si Senator Bato. No? So walang irreparable injury kung hindi sila mag-i-issue ng TRO dahil nananatili pa rin malaya itong si Senator Bato. Yan naman po ay haka-haka ko lamang dahil wala pang desisyon ng Korte Suprema. No? Antayin po natin ang desisyon dahil lininaw ng Korte Suprema na ang desisyon nila ay para lamang sa TRO at maglalabas talaga sila ng decision on the merits. Now, alam nyo, limitado rin ang masasabi ko kasi ako yung abogado ni Congressman Pulong Duterte dito sa isa sa, kung hindi ako nagkakamali, 3 petisyon na nakabinbin o 4 na petisyon na nakabinbin sa Korte Suprema ngayon. No? At inaasahan natin na yung desisyon ng Korte mismo ang magbibigay linaw kung talaga bang po pwedeng ma-serve ang warrant of arrest na inisyu ng ICC na hindi dumadaan sa lokal na hukuman at o yung issue rin na yung bago bang promulgated rules on extradition na ang Korte Suprema mismo ang nag-promulgate ay applicable pagdating sa ICC. Antayin po natin ang desisyon. Ang mensahe ng Korte Suprema, magdidesisyon kami, lahat ng partido, antayin ang desisyon. Opo, meron kasi doon sa huli, dalawa kasi itong press release nila, merong Tagalog at English, no? Sa Tagalog para madaling maintindihan natin mga kababayan. Merong mga kataga dito na sinabi ang Korte Suprema, ang buong resolusyon at mga separate concurring o magkahiwalay na sumasang-ayon at dissenting opinion o hindi sumasang-ayon sa ayon sa opinion ng mga miyembro ng Korte Suprema ay upload nga sa website. Ang interim relief o pansamantalang lunas lang ang napagpasyahan ng Korte Suprema. Re-resolbahin pa ang mga pangunahing issue na inihain ng mga partido sa kanilang mga pleading at motion o mismong pangunahing kaso po, attorney. Well, para nga maintindihan niya ng lahat, no, kasama na ang mga alagad ng batas, lininaw ng Korte Suprema, magdedesisyon sila sa kasong ito. They have taken cognizance of this case at ay inaasahan ng Korte Suprema para manatili ang kapayapaan, lahat ng partido ay mag-antay sa kanyang desisyon. Kasi kung talagang sasabihin ng Korte Suprema na hindi nila aaktuhan itong kasong ito, walang ganyang kulitilya. Nare-resolbahin talaga ng hukuman on the merits yung mga issues. At ang mga issues nga ay unang-una, kaya bang i-serve dito ang warrant of arrest ng ICC na hindi dumadaan sa lokal na hukuman? At pangalawa, kung yung recently promulgated rules on extradition na Korte Suprema mismo ang nag-promulgate ay applicable sa ICC o applicable lamang kapag mga bansang dayuhan na nagre-request ng extradition ng isang Pilipino. Opo, so yet to be seen pa po ito. So dapat standby lang din yung mga sinasabing atat na mag-aresto dito kay Senador Bato de la Rosa kasi marami na tayong mga naririnig na pwede na daw arestuhin, meron na daw manhunt operation na ikinasa sila, mas maigi na antayin na lang para wala pong problema dito, attorney. Tama po, kaya nga may ganyang kulatili ang Korte Suprema. Tanging yung interim relief lamang ang hindi napagbigyan, pero re-resolbahin ng hukuman ang lahat ng mga issues na ilinabas ng 3 o 4 na petisyon. Pero pangunahin dyan ay kung po pwede pa bang mag-surrender ng Pilipino sa ICC. Ngayong tayo'y bumitiw na pagiging miyembro ng ICC.
Opo. Ano po ang masasabi niyo naman po dito sa inilabas na resulta ng investigasyon po ng otoridad sa nangyari pong putukan diyan po sa Senado, attorney? Well, ang maganda dyan, kahit anong report ang gawin nila, nakita ng taong bayan sa pamamagitan ng mga media, sa pamamagitan ng SMNI, lalong-lalo na ang mga pangyayari. Ako, hindi ako mapaniwala na wala raw putok na nanggaling doon sa NBI. No? Gayong sa mga NBI naman mismo nagsabi na talagang matapos ang warning shot, talagang nagkaroon na ng palitan ng putukan. No? So sa akin, mabuti na lang, narariyan ang media, lalong-lalo ng SMNI, dahil itong mga imahe nito ay hindi po pwede magsinungaling. Opo, at marami po ang nakapansin dito sa mga salu-salungat na mga pahayag like kagaya doon sa unang sinabi ni Director Matibag, gusto nilang i-serve yung warrant of arrest. Tapos meron na namang sinabi dati si Remulla, wala kaming balak arestuhin. Tapos sinabi ng chief, wala kaming warrant, we can't arrest Bato. Tapos sasabihin na naman ni PBBM, wala daw siyang inutos na arestuhin si Senador Bato. Tapos meron pang pahayag naman si Boying Rimulya ng Ombudsman na dapat humarap si Bato sa batas at hindi tumakas. Marami pong mga nagsasabi yung iba pang mga reasoning nila. Meron pang nandun daw yung NBI para bantayan yung bilyones pesos na halaga daw ng mga painting. Parang afterthought na nila na nangyari po, attorney. Ano po masasabi niyo rito? Well, ako unang-una dun sa sabi ng GSIS na pinangangalagaan lang nila yung mga paintings nila at silang sumaklolo sa NBI. Ang tanong ko, kung talagang gusto lang nila pangalagaan ng GSIS, bakit kinakailangan barenahin yung pinto na nagko-connect sa GSIS at sa Senado? Hindi po talaga related yan sa seguridad ng GSIS. Ang totoo niyan, gusto nilang pasukin ang Senado. At kahit ano pang palusot ang gawin nila, alam nyo naman, law is about human experience, no? Hindi mabubure ang katotohanan na yan. Kung pangangalagaan ng mga paintings, bakit kinakailangan buksan yung pinto na yon para makapasok sa Senado? So sa akin, malinaw na yung pagbabarena ay patunay na talagang tangka nila na pasukin ang Senado gamit ang pintuan galing sa GSIS. At pangalawa, malinaw na talagang ang mga putok naman ay nanggaling din sa kamay nung sinasabing taga-NBI na sinasabi nila ngayon ay isang driver lamang, no? At nakuha lang daw na parang alikabok ang gunpowder sa kanyang mga kamay. Alam niyo yung siyensya hindi magsisinungaling, gaya ng mga videos ng ating mga media, no? So magpapatunay po yan na nagpaputok ang isang galing sa NBI na tinangka nilang pasukin ng Senado galing sa GSIS, kahit ano pa ang palusot ng mga taga-GSIS kung bakit naroon ang mga taga-NBI. Meron pang sinabi naman dito sa side ni General Mao Aplaska, splice daw gustong sabihin sa publiko, attorney. Well, may katunayan din yan kasi again, ang mga videos ay pwede namang mapatunayan sa pamamagitan ng siyensya. No? Walang pagkakaiba yan doon sa splice na video ni VP Sara nung siya ay di umano ay nagbanta sa buhay ni Presidente Marcos at ni Liza Araneta Marcos. Hindi ipinakita yung naunang salita na pag ako ay pinatay, meron na rin akong inutusan na patayin. No? So madali naman po mag-splice o mag-edit para alisin yung mga porsyon na hindi pabor dun sa nagsasabi sa isang naratibo. At sa tingin ko nga, mabuti na lang nariyan ang napakadaming membro ng media, nandyan ang napakaraming mga video footages nila para ipakita ko anong tunay na pangyayari dyan sa Senado. At ako'y nag-rely lamang sa SMNI para doon sa mga pangyayari. Malinaw na malinaw sa akin ang nangyari po isang pag-atake sa Senado. Dito naman po sa pag-alis ni Senador Bato sa sa Senado po, mayroon na bang mga paglabag na nangyari dito? Kasi marami silang sinasabi, dapat arestuhin na. Pero yun nga, sabi mismo ng presidente, hindi pa kasi nung mayroong resolution, hindi pa dapat arestuhin. So wala tayong dapat na pag-uusapan dapat sa mga isyong ganito na sino yung nagkakanlong, sino yung tumulong sa sinasabi nilang pagtakas daw. Merong inilabas din na video footage ngayon or CCTV na kopya ang PCO na tinulungan di umano ni Senador Robin Padilla. Ito, pag-uusapan pa ba dito yung mga paglabag? Pending pa nga yung during the time ang hiling ng kampo ni Senador Bato de la Rosa kaugnay nga sa Korte Suprema po, attorney.
Well, malinaw naman yung binitawang salita ni Secretary of Interior and Local Government John Vic Remulla. Walang warrant of arrest na po pwedeng ma-serve kay Bato noong mga panahon na yon dahil wala namang opisyal na request for cooperation ng ICC para i-request na yung arrest na yan. At therefore, walang legal na basihan yung ginawa ni Trillanes na ninais niyang i-serve yung warrant of arrest na yon sa Senado. So, nanggaling na yan kay Secretary of Interior John Vic Remulla. So, kung walang legal na warrant of arrest na po pwedeng ma-serve kay Bato de la Rosa noong mga panahon na yon, wala ring krimen para kay Senator Bato na umalis ng Senado. Opo. Dito po tayo, nag-resurface po ngayon, attorney, di ko lang alam kung nakikita mo sa Facebook din. Nag-resurface din yung mga pahayag ng kauna-unahan yatang naging ICC justice or judge yata si dating si late Senator Miriam Defensor Santiago, at ipinaliwanag niya yung role ng ICC patungkol sa pagiging court of last resort at yung issue or principle ng complementarity po, attorney. Mayroon niyo po bang maipaliwanag ito ng husto? Bakit hindi kayo tinatakil ito? Nagre-resurface sa mga mismong official Facebook at saka yung mga lumalabas yung mga video na nagpapaliwanag po si Senator Miriam Defensor Santiago, attorney. Well, yan naman po yung nakasaad talaga sa Rome Statute na yung mga partido, mga bansa na sumapi sa Rome Statute gaya ng Pilipinas, sumapi lang tayo dahil kinikilala natin na kinakailangan merong mapupuntahan ng mga biktima ng pinakakarumal-duman na krimen sa buong daigdig kung hindi gumagana or ayaw gumana ng mga lokal na hukuman. So, hindi nila talaga intensyon na gawing court of first instance ang ICC only if local courts are unable or unwilling. Kaya nga po itong ginagawa ng ICC na ang ating mga hukuman naman ay bukas, ito po talaga ay paglabag sa prinsipyo ng complementarity and therefore paglabag din sa soberenya ng mga malalayang mga bansa. Opo. Dito naman po tayo sa issue po dyan sa Senado naman po, 13-11, 13 majority, ang minority ata umabot na sa 11, attorney. Pero nandyan pa rin yung laging halos everyday ata, no? Nagkakaroon ng sinasabi, magkakaroon ulit ng coup. Ano nakikita nyo ang epekto nito pag hindi pa nag-move on? At ano din ang palatandaan na bakit ito nangyayari po, attorney? Ito ba'y may kaugnayan sa impeachment? May kaugnayan doon sa meron bang takot na maimbestigahan muli ang flood control projects at iba pang mga issue po, attorney? Tatlong dahilan kung bakit importante ang Senate President, no? Unang-una sa impeachment. Ang Senate President ang magiging presiding officer. Siya magdedesisyon kung yung mga ebidensya gaya ng AMLAC bank records, testimonya ni Madriaga ay po pwedeng matanggap, no? Dahil siya ang presiding officer, no? Pangalawa, nandyan din yung issue ng charter change. Lumabas na ang balita na talagang nakipagpulong na yung dating Senate President at saka ang House Speaker Bogie D na sila ay magsisimula ng Constituent Assembly para tanggalin ang mga term limits ng mga kongresista at mga senator at para nga hindi matuloy ang 2028 elections. At pangatlo, syempre, yung conduct ng flood control scam dahil ayaw nila na matukoy talaga kung sinong mastermind na pinaniniwala ng marami na ang presidente mismo ang mastermind ng flood control scam. Opo. Meron namang pahayag po ang yung dating Senate impeachment spokesperson na sinasabi niya na nakikita niya isa din sa dahilan kung bakit napalitan din ang Senate President na si Tito Soto ay sa pagiging kulang ng kaalaman dito, considering hindi siya abogado at napaka-crucial itong ganitong klase ng kaalaman lalo na sa pag-handle po ng impeachment trial po, attorney. Anong sa tingin niyo? Tama po yan kasi nga as presiding officer, siya ang magdedesisyon kung a-admit ang isang ebidensya o hindi. Siya magdedesisyon kung tama ba objection ang ginawa ng isang partido o hindi. Hindi po talaga kakayanin ng non-lawyer na walang alam sa rules of evidence kung paano siya magdedesisyon, lalong-lalo na dun sa mga objections na talagang po pwede namang ilabas during the course of the trial. Disaster po yan kapag ang naging Senate President and presiding officer ng isang impeachment trial ay hindi abogado. Opo, meron naman pong isa sa interview narinig ko, attorney, na yung court daw na nakasaad doon sa
RA 9851 ba 'yon? Hindi naman po daw ibig sabihin na local court, kundi isang yung pati daw yung sa ICC pwede daw ma-qualify po doon. Tapos wag daw sabihin na foreign court ang ICC court. May mga ganun pong mga pahayag ngayon po, attorney. Ano bang pananaw nyo rito? Unang-una, isa po ako sa nagsulong sa Philippine IHL law. No? Hindi po ganyan ang nasa lengguwahe ng batas at hindi rin yan ang intensyon. Ang malinaw na nakasaad sa Rome Statute, bago ipadala sa dahig, kinakailangan iharap sa lokal na hukuman at hindi lang yan po. Yung papadala sa dahig, ang lokal na mga batas po ang umiiral, hindi po ang ICC. Yung Philippine IHL po, dahil yan po ay para lang magkaroon ng jurisdiksyon ang lokal na hukuman na litisin ng mga krimen na nalilitis din ng Rome Statute, yan po ay ang tinutukoy ay mga Pilipinong hukuman at hindi ang ICC. Huling topic na lang po, attorney, bago po kita pakawalan. Di ko alam kung nabasa niyo na po yung panig ng Solicitor General doon po sa hiniling sa Korte Suprema ng ilang mga petitioner na sumailalim sa check-up at ilahad yung sa public yung health at magpa-hair follicle drug test ang Pangulo. Meron silang ginamit doon na immunity ng Pangulo. Ano pong masasabi niyo po doon sa pagrarason po ng Solicitor General? Well, itong karapatan po na malaman ng taong bayan ang kalagayan ng Pangulo kapag mayroong malubhang karamdaman ay bagong karapatan na nabuo sa 1987 Constitution dahil itinago ng Marcos Sr., yung diktador, yung kanyang kalusugan na mayroon na pala siyang malalang lupus, hindi na namumuno, naroon pa rin sa tanggapan ng presidente. No? At itong bagong obligasyon ng Pangulo na ideklara kung siya ay mayroong talagang malubhang kalusugan ay bukod pa doon sa bago rin ang karapatan ng right of the people to information on matters involving public concern. So dalawang karapatan po ang binuo dahil nga doon sa karanasan natin ng panahon ng martial law na itinago ang tunay na estado ng kalusugan ng Pangulo. So sa tingin ko po, mali yung mga sinasabi ng Solicitor General. Attorney, siguro huling mensahe niyo po sa ating mga kababayan sa gitna po ng mga issue pa rin ngayon dito sa ating bansa. Well, mga kababayan, talagang ang solusyon sa ating problema nasa kamay ng taong bayan. Huwag natin kakalimutan, 2 beses na tayo nagsisante ng mga presidenteng palpak, pwede po natin gawin yan sa pangatlong pagkakataon. Maraming salamat si Attorney Harry Roque, dati pong presidential spokesperson ng ating nakasama.